Ulitin ko po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga resource persons at salamat sa inyong oras na ibinigay para sa bayan. Good morning, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, our Deputy Speaker J.J. Suarez, the Quadcom co-chairs Benny Abante, Dan Fernandez, Joseph Caraps Paduano, and our overall Vice Chair Quadcom, Vice Chair Romy Acop, distinguished colleagues and members of the Quadcom, and esteemed guests. Welcome to our 14th joint public hearing of the Quad Committee for the first for the year 2025. Last year, we have unmasked and identified several personalities who got involved with criminal syndicates and engaged in illegal activities in the country like illegal pogos, money laundering, human trafficking, kidnapping, murder, illegal drug trade, smuggling, extrajudicial killings, illegal land acquisitions, fake citizenships, bribery, graft and corruption, and use of the government and its resources in furtherance of these illegal acts. As a result, Quadcom has initially recommended the following: further investigation of several personalities by the proper agencies to be able to build stronger cases against them, the enactment of laws that will permanently ban pogos, the forfeiture of pogo assets and the real properties of foreigners and foreign-owned corporations who are constitutionally barred from owning such assets, the cancellation of late registered birth certificates, and the prosecution of government officials who facilitated these illegal activities and who ordered the extrajudicial killings of people suspected of being involved in illegal drugs for reward, and those who transformed the armed services into a killing machine in order to pursue their sinister agenda. Ngayon po sa ating pagbabalik ay meron naman po tayong naisilipin na mga pangyayari kung saan sa aming palagay ay para bagang nagbunga ng hindi makatarungang resulta para sa mga nasangkot. Ang Quadcom ay hindi lamang para tugisin ang mga nagkasala sa taong bayan, kundi para maghanap din po at makatulong sa paghahanap ng hustisya para sa mga taong pinagbintangan at dilapatan ng mga kaparusahang hindi makatarungan at hindi karapat-dapat. Ang paghahanap ng hustisya na ito ay sa pamamagitan ng pagpapatibay pa ng mga batas at dagdagan ang kanilang ngipin upang maiwasan ang injustice, ika nga. Layunin din naming na mabigyan ng pagkakataon na mailahad sa publiko ang kanilang kaso at baka sakali maraming nakikinig na makakatulong magbigay ng impormasyon na maaaring mapawalang sala sila sa ating mga hukuman. Ang mga pagpuslit ng toneladang droga na nagkakahalaga ng mahigit 12 bilyong piso na ibinintang sa mga maliliit na tao ay isang kahinahinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman. Ang mga taong nagdurusa ngayon ay ngayon ng pagkakabilanggo ng 40 taon o 40 years ay ang mga sumusunod. Si Mark Taguba, isang batang-batang negosyante na sumasalo lamang ng mga pinarating ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay-bagay kasama na ang illegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers na kanya lamang tinatanggap bilang consignee ng mga taong kausap naman ng mga pinanggalingan ng mga kargamento na nag-ipon naman ng mga orders o binili ng mga maraming tao at inilagay sa isang container. Wala po ba kayang reasonable doubt sa kanyang pagkakaugnay dito? Si Mr. Fidel Anoche D., isang matandang bantay sa bodega o bodigero na tumanggap ng ipinain na droga ng mga PIDEA agents sa isang pamamaraan na tinawag nilang controlled delivery, subalit sa paraang taliwas sapagkat ang mga droga ay kinuha mismo ng mga ahente sa lapag ng isang warehouse at isinakay sa isang container van at truck at i-deliver sa isa pang bodega na pagmamayari ng iba at ipinatanggap sa bodigero na walang kamalay-malay. Ang bodigero ay kinasuhan at ngayon ay nagdurusa sa loob ng bilangguan. Wala din po bang reasonable doubt sa kaso niya? Ang ginawang controlled delivery ay nagpatibay noon sa hearings ng Committee on Dangerous Drugs kung saan mismong ang PIDEA ang nagsalaysay na umano'y
inabutan nila ang mga droga sa Hongfei warehouse na nakalabas na sa container at ito'y nasa lapag na. Dinagdag din noon na nagalit pa nga ang Director General ng PIDEA sa mga ginawa ng mga customs personnel sa pangunguna ni Customs Commissioner Faildon sapagkat nagalaw na raw ang ebidensya. Si Mr. Jimmy Guban, isang dating empleyado ng customs na siyang nakadiskubre ng mga droga sa mga tinatawag na magnetic lifters. Siya na nga ang nakapagsumbong at nakadiskubre, siya pa ang nakulong ng 40 years. Inimbestigahan din ito ng Committee on Dangerous Drugs noong 2018. At ako pa rin ang tumatayong chairman nung panahong yon. Hindi po ba may reasonable doubt na sa kaso niya kasi siya nga ang nakadiskubre ng droga? Si Miss Jed Pilapil C., asawa ng sinasabing Chinese drug lord sa Davao City. Sari-saring bintang ang ipinatong sa kanya dahil lamang asawa siya ng isang pinaghihinalaang drug lord na hanggang sa oras na ito ay sinasabing at large o hindi matagpuan. Kinuha sa kanyang tirahan ng walang warrant of arrest at hindi na pinalaya mula noon. Sa pilitang hiniwalay sa kanyang noon ay sanggol na anak. Pinapirma ng waiver sapagkat siya ay kinuha ng walang warrant na nangangahulugang kidnapping at mula nga noong Enero 2005 ay kinulong na hanggang sa kasalukuyan. Si Mr. Jong Pilapil, kapatid ni Miss Jed Pilapil C., na ilang buwan pa lamang sa Davao City sapagkat pinakiusapan ni Jed na magbantay sa kanilang tindahan. Nasa ibang probinsya, si Jong nang pinagbintangan siyang kasabwat sa iligal na droga doon sa Davao City at mula noon hanggang ngayon ay nakakulong. Ilan lamang sila sa mga nagdurusa na parang mga walang kasalanan. Ang mas mahalagang tanong na dapat sagutin ng mga nag-akusa sa kanila ay ito: sino-sino ang tunay na may-ari ng mga iligal na droga na ibinibintang ninyo sa mga taong ito? Sino-sino ang nagpalabas ng mga kargamentong ito mula sa Bureau of Customs nang walang masusing inspeksyon? Wala po bang reasonable doubt sa kanilang partisipasyon upang sana ay hindi naman sila nahatulan ng 40 years? Isang tanong ang nabuo sa isipan ng marami nating kababayan. Sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga droga, ito bang nakasuhan at nakakulong sa kasalukuyan, mukha bang mga bilyonaryo? Ano ang konklusyon ng inyong mga investigasyon na nagdawit sa kanila? Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito at doon sa mga nagsagawa ng raid, di umano kasama ang mga PIDEA agents na nag-implement ng controlled delivery? Sila Richard Tan, alias Chen, also known as Chen Julong, na siyang may-ari ng warehouse na unang tumanggap ng droga, ay hindi kinasuhan at nananatiling malaya. Sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tuniladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Sa NBI, na unang nag-imbestiga ng metal cylinders at magnetic lifters, na sa unang mga investigasyon ay dose-dosenang mga akusado ang inyong inimbitahan. Subalit sa dulo, ang sinampahan ninyo lamang ng kaso ay itong mga fall guys na ito. Si dating prosecutor Aristotle Reyes, na di umano matapos sampahan ng kaso ang mga fall guys, ay napromote bilang isang RTC judge na ngayon ay balitang di umano ay nag-a-apply din bilang isang justice ng Sandigan Bayan, kung ito man po ay totoo. Gusto sana nating makaharap dito si Judge Reyes upang malinawan ang mga bagay na ito, subalit kinakailangan pa natin ng pahintulot ng Korte Suprema dahil sa siya ay isa na pong judge. Isang bagay na kailangan
malinawan ay ang mga charges di umano na ginawa ni prosecutor na sinang-ayunan ng Department of Justice under the former Secretary Vitaliano Aguirre. At ito ang mga charges na di umano. Si Fidel Anoche D. na bodigero ay sinampahan ng kaso. Subalit si Chen Julong o Richard Tan na nagmamayari mismo ng warehouse kung saan dinala ang mga droga ay hindi nakasuhan. Tama po ba? Gusto sana naming malaman ang mga dahilan kung ano at sino-sino ang mga hindi nakasuhan na kasama sa investigasyon na iyon. Hindi din nakasuhan ang mga PIDEA agents for, quote, planting of evidence na kung saan ang mga droga ay dinala doon sa warehouse na yon on the basis of the bungled controlled delivery. Mismong si former Director General Wilkins Villanueva ang naglahad nito sa Committee on Dangerous Drugs sa aming mga pagdinig. Hindi din kinasuhan ang mga tauhan ng customs na nagpalabas ng kargamentong may lamang droga, di umano at sa halip ay kinasuhan si Mark Taguba ng conspiracy to import drugs at kung tama ang impormasyon ay facilitating the smuggling of drugs from the Bureau of Customs kung saan wala naman po siyang kontrol. Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga drogang ito? Ang mga tunay na nag-angkat o nag-import nito? Ang mga may impluensya sa mga tauhan ng customs na siyang nagpalabas ng kargamentong ito na walang inspeksyong ginawa? If these people who are now going to spend the good years of their lives in jail are indeed guilty, the investigators should not have stopped with them but should have determined the real culprits. If, however, these people are necessary fall guys in order to cover up for the truth, then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. A person's right to life and liberty is God-given. It is not yours or anybody's to trample upon or deny or sacrifice in exchange for a consideration just so the guilty shall remain free. Today, we shall also hear other testimonies of victims of EJK. We shall endeavor to aid in the quest for truth on the cold-blooded murder of General Wesley Barayuga of the PCSO during the time when Colonel Hector Grijaldo, the classmate of Colonel Garma, was the Mandaluyong Chief of Police. We will try to elicit from Colonel Grijaldo some important information pertaining to the murder. These are material information. For instance, why was the name of General Barayuga allegedly added to the list of drug personalities days after his murder? Why was there allegedly no report coming from the Mandaluyong Philippine National Police about the incident? Colonel Grijaldo has to explain this to this committee. Again, maraming salamat po sa inyong attendance and we hope to have a fruitful and productive day and literally a much better New Year sa ating lahat. So magandang umaga at maraming salamat po. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. You are recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga colleagues, sa ating mga resource speakers and witnesses. Salamat po sa inyong pagdalo muli sa Quadcom hearing na ito. Kayo po ay kasama naming mga lingkod ng ating bayan. So again, we gather here in what? In pursuit of truth, justice, and accountability. Kung meron man dito nagsasabi na we're gathered here because of politics, gusto namin humarap siya rito para sabihin sa amin directly. As we open this hearing, let us be reminded of the words of Romans 13:3 and 4. And I would like to read in quote. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Ang rulers po dito ay hindi lamang ang ating political leaders.
kundi lahat ng ating law enforcers. Ano po ang gawain natin? We are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good. Yan po ang command ng Scripture. Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. Ang bawat opisyal po ng bayan ay tinawag na ministro ng Diyos para sa kabutihan. So ito po ang sinasabi, do that which is good. This is the standard by which we measure our actions in this quest for justice. This is the challenge to all who hold power, whether in government, law enforcement, or public service. Power must never be abused in order to shield wrongdoers. It must never be wielded to sow fear among the innocent. Power must serve only one purpose: to uphold what is just and to bring evil to account. Yet, time and time again, in the course of these hearings, we have seen the opposite. Those entrusted with the duty to protect have enabled injustice. Those who swore to uphold the law have hidden behind silence. Those called to testify, like former PIDEA Chief Wilkins Villanueva, and I would never question his good record in the Philippine National Police. I admire what he has done. But he has refused to answer the people's questions, forcing us to cite them for contempt. This is not a mere legal matter. It is a moral one. After all, the first laws that were made in the world were based upon a moral code. If we are to serve justice, if we are to save our countrymen from the clutches of extrajudicial killings, illegal drugs, and pogos that have corrupted our institutions, then we must do that which is good. And this begins with the truth. May mga taong pinapasalamatan ang dating administrasyon sa war on drugs. Kini-question kami kung mas maganda ba na ang Pilipinas ay mahulog sa droga kaysa labanan ng droga. Sinabi namin, inulit-ulit namin dito, sinuportahan namin ang dating administrasyon sa war on drugs. Binanggit ko sa ating former president, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangang pumatay na more than 30,000 people para mawala ang drugs. Ang question dito ay ito, nawala ba? Hindi nawala ang drugs. Ganun pa rin. Ang inaakala po namin dito ay baka naman tinanggal natin ang kompetisyon para ang maiwan na lamang sa drug trade ay yung mga nasa kapangyarihan. Yun ang nais kong sabihin. Oho, ayaw po natin mahulog ang bansa sa droga. Ayaw po natin yan. Pero ayaw din natin na ang buong Pilipinas maging killing fields, na pumatay tayo, na hindi sinusunod ang ating saligang batas. Dito po ay atin ang nakita. Nung tinanong namin, bakit binaril to? Bakit pinatay ito? Sapagkat order po ito ng aming nakakataas. Kahit po ba ang order na nakakataas ay hindi ayon sa saligang batas, susundin ng ating mga law enforcers? Ano po ang sagot ng ating mga ibang law enforcement officials? Hindi po. Dapat sundin ang saligang batas. Ang ating Senador Boto de la Rosa, nung tinanong siya, ayaw naman yung humarap sa amin.
pinapaharap namin para maging malinaw lahat ng bagay. Anong ginagawa niya? Nagpupunta sa media. Kung ano-anong pinagsasabi niya. Sinisipa niya ang mga kapulisan na alam nila ang batas. Oo. Hindi nila dapat sundin ang nakakataas sa kanila kung naniniwala sila na hindi ito ayon sa batas. Pero sinunod eh. Di ba? Now, yet, kahit na po sa kanyang mga bagay, mga kababayan, I am not without hope. Oo. Mga kasama, the Quadcom was not convened to chase imaginary shadows. We are here because lives have been lost, because families have been torn apart, because organized crime operating under the guise of legal businesses has found protection in our own institutions, because a few law enforcers, hindi namin nila lahat, a few law enforcers have chosen to become instruments of terror instead of being ministers of justice. As I've said, hindi kami nawawala ng pag-asa dito. For history and experience tell us that there is always hope in the pursuit of righteousness. Hope that those who were once silent in the face of injustice will now have the courage to speak. Sinabi ko po yan sa Committee on Human Rights na huwag na kayong matakot sapagkat gumagawa na tayo ng paraan upang ma-address ang problemang ito. Pero nais kong sabihin sa ating mga kababayan, marami pa rin naging biktima ng pagpatay ay natatakot lumabas. Bakit natatakot? Yan po ba ang ibig sabihin ng leadership? Manakot tayo ng tao para sumunod sa atin? O maging halimbawa tayo ng tamang panunungkulan para ang tao at ang bayan ay sumunod sa atin? Hope that those complicit in wrongdoing will find the resolve to make things right. Hope that we, as lawmakers and public servants, will not allow fear or convenience to dictate the course of justice. To those who come before this committee, to those who still hesitate, to those who are reluctant and afraid to speak the truth, do that which is good. Not for us, not for politics, but for your countrymen who have suffered in silence. For the time for evasion has passed. The time for justice is now. Let these hearings be evidence of our commitment and proof of our resolve. We seek not vengeance, only truth. We wield this power not for personal gain, but for our people. And we will not stop until the evildoers who have plagued our country are unmasked, until justice is restored, and until righteousness prevails. Anuman ang pananakot na ginagawa sa amin. So may God guide us in the days ahead. Maraming salamat po at manigong bagong taon sa inyong lahat. Thank you, Congressman Abante. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Accounts, Congressman Joseph Caraps Paduano. You are Thank you, recognized. Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, as expected from this representation, talagang mahaba po yung opening remarks ulit ni Chairman Abante. But anyway, Mr. Chairman, and this started with regards to some issues that was already also raised against this representation and of course against this committee. But for the interest of time, Mr. Chairman, and for the expedient of discussing important matters in today's hearing, I'll just, if the chairman will allow, the lead chairman will allow, I'll just have my manifestation on the latter part of this hearing or the closing part of this hearing. Then after this, Mr. Chairman, may mga admin matters pa tayo na that has to be discussed.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are Mr. Chair, recognized. I will not deliver any opening remarks, so we can start right away. Maraming salamat po. Okay, thank you for that manifestation, Congressman Fernandez. Before we proceed, let me acknowledge the presence of our honorable members, Honorable Faustino Inodi, Honorable Jefferson Konghun, and Honorable Franz Castro. Okay, so the chair would like to recognize Congressman Bordado for his short manifestation. You have 2 minutes, Congressman Bordado. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I wish to echo the voices of countless families whose loved ones fell victim to the tragic consequences of the previous administration's war on drugs. These innocent lives, taken without due process, cry out for justice. Justice that this august chamber has seriously considered by adopting the House Quad Committee's report on extrajudicial killings. Mr. Chairman, as highlighted in the Quadcom's findings, the war on drugs not only disregarded the sanctity of human life, but also trampled on our people's fundamental rights. The evidence presented, including testimonies, legislative gaps, and even admissions from former officials, paints a grim picture of a systematic policy of violence and impunity. And as pointed out by our chairman himself, Congressman Ace Barbers, and I quote, "Former President Rodrigo Duterte's war on drugs was a catastrophic failure, and it corrupted the Philippine National Police, promoted impunity, and led to widespread human rights abuses," unquote. Mr. Chairman, the report's recommendations to pursue charges against or under Republic Act 9851, the Philippine Act on Crimes against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity are critical steps towards accountability, and naming those involved signals our commitment to upholding the rule of law. Mr. Chairman, this is not simply a matter of looking back at a dark chapter in our history. It is about ensuring that no administration, present or future, will ever again exploit the powers of government to wage a war that disregards due process, human dignity, and the rule of law. I support the legislative proposals outlined in the Quadcom report, the classification of extrajudicial killings as heinous crimes, the prohibition of Philippine offshore gaming operators which have been linked to illegal drugs and money laundering, strengthening mechanisms for civil forfeiture of unlawfully acquired properties, and establishing the Philippine National Police Internal Affairs as an independent and autonomous agency. Mr. Chairman, justice must not be delayed any longer. These reforms, coupled with the pursuit of accountability, are necessary steps towards healing the wounds of the past and restoring trust in our institution. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman.